Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Magandang araw po ng Biyernes sa inyo, September 26, 2025. Humina po sa severe tropical storm category. Ito pong si Bagyong Opong at ngayon po'y kasalukuyang tinatawid niya ang malaking bahagi ng Eastern Visayas papunta sa Central at Southern Luzon. So aalamin natin ang mga latest na detalye. Pero kung bago lang kayo, no, at bago natin simulan, please maglalambing muna ako ng isang like. Like lang. Okay na ho ako doon. Masaya na ho ako doon, mga kababayan. Sa kasalukuyan, tignan natin yung pinaka-latest na galaw at kilos nga po nitong si Bagyong Opong. So tignan nyo yung pinaka-live na weather radar natin na kung saan makikita nyo na ito humina ho into severe tropical storm category at may tsansa na mas humina pa ito sa mga susunod na mga oras. Huli ho siyang namataan ng pinakalokasyon po ni Bagyong Opong ay nandito po siya sa Lawag, Dapper Weather Radar sa vicinity po ng Palanas, Masbate. At sa ngayon ho ay tinataglay nito ang lakas ng hangin na meron pong 110 kilometers per hour. Malapit sa may gitna pa rin yan at may bugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. At yung pagkilos naman ho niya, pa west-northwestward, medyo bumilis ho. Nasa 30 kilometers per hour. Kaninang madaling araw, nung naglandfall siya sa Eastern Visayas, yung unang paglandfall niya, yung unang bugso niya, pumalo ho sa signal number 4. Sa ngayon, yung pinakamataas na lamang niya ay binaba po sa signal number 3. So alamin natin yung mga lugar sa Luzon at sa Visayas. Dalawa kasi yan sabay ho na tinatamaan. Signal number 3 pa rin tayo. Dito po sa may Sorsogon, sa may Masbate, Tikaw at Burias Island. Albay, western and southern portion po ng Camarines Sur. So yung mga lugar na yan, bilabalaan po sa banta ng signal number 3. At kapag sinabi natin signal number 3, meron niyang warning lead time na 18 hours. Kasama din po sa apektado ng signal number 3 ang Marinduque, ang Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, Batangas, and the northern portion po ng Laguna. So ang daming mga lugar na kasama po sa signal number 3. Baka makalimutan ko, kasama rin sa signal number 3 ang southern portion po ng Quezon. So yung mga lugar na yan, apektado pa rin po. Ang dami mga kaibigan, tulad ng sinasabi, yan po ay merong bilis ng hangin. Ang signal number 3 natin sa 89 to 117 kilometers per hour. Nakikita nyo namang mabuti yung paggilos at paggalaw nito. Yung mga binanggit ko na yan, sa may Luzon lamang yan. Sa Visayas, eto, mas marami ho, Sa Visayas, ang signal number 3 ay nakataas sa Northern Samar, Northern and Central portion po ng Eastern Samar, City of Borongan. Marami pa. Ito pa po mga kaibigan. Kasama din ang ilang bahagi po ng northern portion po ng Leyte. Kasama din po sa signal number 3. At ito pa po, yung mga lugar na kasama po sa Tacloban. Mga lugar po yan na apektado po ng signal number 3. Northern and Central portion ng Samar kasama din. So pag signal number 3 natin, tulad na aking sinasabi, yan po ay may warning lead time na 18 hours. So huwag kayong mag-expect agad na agad-agad mararanasan yung signal number 3. Kasi sinasabi ng iba ngayon, akala daw nila maglalandfall pero kalmado ang panahon, wala daw ulan. Kaya nga po meron tayong tinatawag na warning lead time. Umiikot kasi yung hangin niya, Kaya hindi agad-agad dyan nararanasan yung bugso. Sa signal number 2 naman natin, nakataas naman dito pa rin sa Luzon at si Visayas. So signal number 2, merong warning lead time na 24 oras. At merong bilis ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Ang signal number 2, ito po sa Luzon muna tayo. Sa Catanduanes, dares po ng Camarines Sur, Camarines Norte, dares po ng Quezon, dares ng Laguna, Rizal, Cavite, Metro Manila, Bulacan. So, yan yung mga lugar na apektado ng signal number 2. Kasama rin ang Calamian Islands. So, sa signal number 2 naman tayo dito sa Visayas, ilang bahagi ng Eastern Samar, dares po ng Samar, Northern and Central portion po ng Leyte, apektado po yan ng signal number 2. Kasama po ang Northern portion po ng Cebu, baka makakalimutan natin yan, Kasama din ang Camotes at Bantayan Islands, kasama rin ang extreme portion po ng Negros Occidental,
At northern portion po ng Iloilo, kasama ang Capiz, ang Aklan, northwestern portion po ng Antique, at kasama rin ang Kaluya Islands. Yung mga lugar na yan sa may Visayas naman, sa signal number 2. Sa signal number 1 naman natin na mayroong warning lead time na 36 hours at mayroong bilis ng hangin na umaabot ho sa 39 to 61 kilometers per hour. Kasama sa Luzon, ang central and southern portion po ng Isabela, halos wala rin pinagbago, no? Yun pa rin yung mga lugar na apektado. Kasama po ang Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, southwestern portion po ng Mountain Province, at kasama ang Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, kasama ang La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, dares po ng Zambales, Puyo Island, at northern portion ng mainland Palawan. Signal number 1 yan. Yan naman ho ay sa lugar ng Luzon. Sa lugar naman ng Visayas, ang signal number 1 ay nakataas pa rin sa southern Leyte, dares po ng Leyte, eastern and central portion po ng Bohol, yung mga lugar ho na yan, central portion ng Cebu, at ilang bahagi ng northern portion ng Negros Oriental. At ito pa mga kaibigan, northern and central portion po ng Negros Occidental. So yung mga lugar na yan, pinag-iingat ngayon din po sa banta ng malawakang pag-uulan. Kasama rin ang central portion po ng Iloilo. At yung mga lugar na yan, sinasabi ko sa inyo, lagi ho tayo mapagbantay, mapagmatsyag. Hindi porkit humina itong si Bagyong Opong into severe tropical storm category, hindi na siya lalakas, no? May mga posibilidad at pagbabago pa rin once na lumabas na ito sa kaldurang bahagi ng ating bansa. Habang tinatawid niya, may chance ito na muling lumakas. Meron din tayo nakataas sa signal number 1 dyan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ang Siargao Island at Bukas Grande Island. So bukod dyan, ay lalo ding lumalakas ang epekto ng habagat or southwest monsoon dahil po dito kay Bagyong Opong. Nakita naman natin, meron po tayo nakataas pa rin ngayon na heavy rainfall warning. So ito, ang heavy rainfall warning natin ay nakataas dahil po kay Bagyong Opong. So alamin natin yung mga lugar. Ngayong araw po ng Biyernes, kung di ako nagkakamali, 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro, kasama po ang Occidental Mindoro at Romblon. 100 to 200 mm naman na dami ng pag-uulan sa may Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Marinduque, Aklan, Iloilo, kasama po ang Negros Occidental, Capiz, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Island. Meron naman tayong 50 to 100 mm dami ng pag-ulan ngayong araw din po sa Aurora, Cavite, Metro Manila, Bataan, Rizal, Camiguin at Surigao del Norte. Bukas naman ho ng hapon hanggang sa gabi ay meron tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Batangas at sa may Cavite. Heavy rainfall warning naman dahil po sa habagat or southwest monsoon na pinapalakas po nitong si Bagyong Opong. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan po sa Migimaras at 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Palawan, Negros Oriental at sa may Siquijor. Tulad na aking sinasabi mga kaibigan, pabago-bago ang galaw at kilos po nitong si Bagyong Opong. So manatili kayong nakaantabay sa ating mga update. Possible na severe tropical storm category siya at may chance pa rin na maging typhoon category ito kapag lumabas ng ating Philippine landmass. Lalabas na ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Opong pagdating pa ng Sabado ng madaling araw hanggang sa Linggo ng madaling araw. So manatili tayong updated, manatiling ligtas at mamaya i-update ko po kayo muli sa pinaka-latest na lagay natin ng panahon patungkol dito kay Bagyong Opong. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.